Okay, magandang araw sa lahat. Ngayon ang ating tatalakay ay ang ika-4 na aralin na may pamagat na ang pagsulat ng panukalang proyekto. Sa mundong ating ginagalawan sa kasalukuyan ay may mga pangyayaring dapat pag-ukulan ng pansin lalo na kung ito ay nagdudulot ng suliranin sa maraming tao. Ito ay maaaring mga kakulangan sa isang bagay na nangangailangan ng agarang pagtugon, paglulunsad ng pagbabago, ukol sa naghaharing sistema o patakaran, maaari ding pagsasagawa ng isang programa upang higit na mapabuti ang kondisyon ng isang samahan o gawain. Kaya naman ay pagpapanukala ng solusyon para sa nararanasang suliranin. Sa araling ito ay mararanasan mong maglahad ng isang panukala para sa paglulunsad ng isang pagbabago o kaya naman ay para malutas ang isang suliranin. Matututuhan mo sa araling ito ang pagsulat o paggawa ng panukalang proyekto. Okay. Ang pinakalayunin ng panukalang proyekto o tinatawag natin sa Ingles na project proposal. Ang pinakalayunin dito ay ang paglulunsad ng pagbabago na kung saan ito ay may kakayahan na lutasin ang mga suliranin. So ano nga ba ang panukalang proyekto? Ang panukalang proyekto ay isang kasulatan ng mungkahing naglalaman ng mga plano ng gawaing ihaharap sa tao o samahang pinag-uukulan nitong siyang tatanggap at magpapatibay nito. Marahil ay naranasan mo nang gumawa ng feasibility study para sa programa o proyekto sa inyong club, student organization o barangay council. Halos ganun na rin naman ang paggawa ng panukalang proyekto, ngunit ito ay higit na sistematiko at pinag-aralan. Okay? Ayon kay Dr. Phil Bartlett ng The Community Empowerment Collective, isang samahang tumutulong sa mga non-governmental organization o tinatawag nating NGO sa paglikha ng mga pag-aaral sa pangangalap ng pondo. Ang proposal ay naglalayong ilatag ang mga plano o adhikain para sa isang komunidad o samahan. Ayon naman sa pagpapakahulugan ni Besim Nebiu, siya ang may akda ng Developing Skills of NGO Project Proposal Writing. Para sa kanya, ang panukalang proyekto ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihahaing gawaing naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin. Mahalagang maging maingat sa pagpaplano at pagdidisenyo ng panukalang proyekto. Kaya naman, masasabing ang paggawa nito ay nangangailangan ng kaalaman, kasanayan at maging sapat sa pagsasanay. Ayon kay Bartle noong 2011, kailangan nitong magbigay ng impormasyon at makahikayat ng positibong pagtugon mula sa pinag-uukulan nito. Walang lugar sa sulating ito ang pagsisermon, pagyayabang o paglilinlang. Sa halip ito ay kailangang maging tapat at totoo sa layunin nito. Balik tayo sa layunin. Ang layunin ng panukalang proyekto ay ang lumutas ng isang problema o suliranin. Okay, proceed tayo dito sa mga dapat gawin sa pagsulat ng panukalang proyekto. Una, pagsulat ng panimulang proyekto. Pangalawa, pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto. Pangatlo, paglalahad ng benepisyo ng proyekto at mga makikinabang nito. Okay, para sa una, letter A, pagsulat ng panukalang proyekto. Ano nga ba ang mga dapat nakapaloob? Tukuyin ang pangangailangan ng komunidad, samahan o kumpanyang pag-uukulan ng iyong project proposal or panukalang proyekto. Kailangan ang layunin na isa sa isip mo ay makatulong o makalikha ng positibong pagbabago. May sasagawa ang unang bahaging ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa pamayanan o kumpanya. Maaring magsimula sa pagsagot sa sumusunod ng mga tanong. Una, ano-anong pangunahing suliraning dapat lapatan ng agarang solusyon? Pangalawa, ano-ano mga pangangailangan ng pamayanan o samahan na nais mong gawan ng panukalang proyekto?
Mula sa mga sagot na makukuha sa mga nakatalang tanong ay makakalap ka ng mga ideyang magagamit sa pag-uumpisa ng pagsulat ng panukalang proyekto. Katulad na lamang ng nasa ika-62 ng inyong aklat, may ilang halimbawa dyan. Sa barangay pagkakaisa, ang dalawang suliraning nararanasan ng mga mamamayan ay mga sumusunod. Una, paglaganap ng sakit na dengue. Pangalawa, kakulangan sa supply ng tubig. Mula sa mga nabanggit na suliranin ay itala ang mga kailangan ng barangay pagkakaisa upang malutas ang kanilang mga suliranin. Una, paglaganap ng sakit na dengue. So, ano ba yung mga dapat gawan natin ng solusyon? Paano natin gawa ng agarang solusyon? Una, pagtuturo sa mga mamamayan tungkol sa pangangalaga sa kalinisan ng kapaligiran upang maiwasan ang paglaganap ng dengue o kaya naman pagsasagawa ng fumigation 4 na beses sa isang taon. Sa pangalawang halimbawa naman, ang kakulangan sa supply ng tubig. So ano ang mga dapat gawin? Pagtuturo sa mga mamamayan sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Pangalawa, pagpapagawa ng poso para sa bawat purok ng barangay. Okay, proceed tayo sa pangalawa. Ang pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto. Buuin ang layunin, planong dapat gawin at budget. Okay, sa layunin, kailangan na may tinatawag tayo ditong simple or specific, immediate, measurable, practical, logical, at evaluable. Sa pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto, matapos na mailahad ang panimulang naglalahad ng suliranin ng gagawing panukalang proyekto, ay isunod na gawin ang pinakakatawan ng sulating ito. Katulad ng sabi ko kanina, ito ay binubuo ng layunin, planong dapat gawin at budget. Okay, sa layunin, ang layunin ay dito makikita ang mga bagay na gustong makamit o ang pinakaadhikain ng panukala. Kailangan maging tiyak ang layunin ng proyekto. Kailangan isulat ito batay sa mga inaasahang resulta ng panukalang proyekto at hindi batay sa kung paano makakamit ang mga resultang ito. May ibinahagi sina Jeremy Miner at Lynn Miner noong 2008 para mapadali ang paggawa ng layunin o mas tinatawag natin na simple.